ordinaryong fun run lang ito sa Laguna. Pero may naghihintay palang panganib sa mga tumatakbo. Pinilit na mga zombie na ito sa kalsada at sa damuhan na agawan nag-flag ang mga runner. Ang isa pang ang zombie na ito, napagiling ala Michael Jackson. Paraan daw ito ng organizer para maranasan ng runners kung anong mangyayari sakaling kumalat nga ang mga zombie tulad sa pelikula. Sabay-sabay namang nagsayaw ang mga professional dancer, mga estudyante at mga magsasaka sa Yunnan, China para sa Water Splashing Festival doon. Nasungkit din ng 12,500 dancer ang world record para sa pinakamaraming mananayo ng ethnic dance sa China. Pero kung sayaw lang ang pag-uusapan, talo sila sa Becky na ito sa Amerika. Nag-audition siya para maging kauna-unahang lalaking cheerleader para sa football team ng Denver. Kita mo naman, kung pumilantik, parang walang buto sa katawan. Kaso, di pa rin siya umubra sa mga hurado. Pero pangako niya, di pa rin siya titigil para makamit ang pangarap na maging cheerleader. Oras na rondahin natin ang mga balita. Metro Aksyon, ngayon na! Ito ang malulupit na eksena sa Metro Aksyon. Mga mangingisda sa Bulacan, hindi isda ang nabingwit, kundi putol na paa. Parte ng katawan, posibleng bahagi ng chop-chop lady na nauna nang natagpuan sa probinsya. Lalaking napahimbing ang tulog, patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Quezon City. From boys to men, mahigit 150 mga totoy, buong tapang na sumabak sa Operasyon Tuli sa Quezon City pa rin. Magarbo at makulay na street dancing at parada ng mga float, lumarga sa Aliwan Festival. Float ng Kapatid Network, dinumog. Reyna ng Aliwan, kinoronahan. Pasintabi po muna sa mga kumakain po ngayong mga oras na ito. Naalala niyo pa ba yung bangkay na walang braso, binti at ulo na nakita sa Malabon ng Martes? Pwes, nitong Sabado, pares na binti naman ang natagpuan ng mga mangingisda sa Bulacan. Hinala ng mga otoridad, isang tao lamang po ito. May report si J. De Castro. Imbes na mga nahuhuling isda, ito ang tumambad sa mga mangingisda sa Malolos, Bulacan itong Sabado ng umaga. Isang pares sa binti ng tao. Nakasilid pa ang isa sa isang trash bag habang lumulutang sa ilog. May sugat po siya dito sa pinakalulod niya. Parang binugbog pa o pinahirapan bago pinatay. Sa forma nito, para raw binti ng babae ang kanilang nakita. Hindi raw kasi ito maskulado kumpara sa normal na binti ng mga lalaki. Bigla tuloy napaisip ang mga pulis sa natagpo ang bangkay ng babae sa barangay Katmunong April 10. Walang ulo, braso at binti ang natagpo ang bangkay sa creek doon. Hinala nila, posible sa isang tao lang ang mga nakitang parte ng katawan. Patuloy naman ang paghahanap ng mga pulis sa ulo at mga braso ng babae. Mag-search din sila sa mga riverbanks nila, baka may mga naiwang body parts doon. Bukod sa pagkakilanlan, nananatili pa ring misteryo sa mga otoridad kung bakit ganito kabrutal ang pagpaslang sa biktima. Hinihikayat naman ng Malolos PNP na kung sino man ang nakakakilala o may mga kaanak na nawawala, lalo na kung babae, ay maaaring makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para makilala na ang Chop-Chop Lady. J. De Castro, News 5. Sa ibang balita naman, tatlong magkakahiwalay na sunog ang bumulabog sa mga taga Metro Manila ngayong magdamag. Lalaki sa QZ na napasarap ang tulog, patay. Narito ang report. Naglalagablab pa ang apoy sa bodega ng plastik sa barangay Santa Elena sa Marikina nang abutan ng News 5. Kwento ng mga tanod, may nakatambak na styrofoam at basura sa labas ng bodega at posibleng nasindihan kaya mabilis kumalat ang apoy. Meron daw mga kabataan na parang may nihagis daw na hindi namin alam o baka may naglalakad naman na naninigarilyo na itapon nila. Kumalat din ang apoy sa tatlo pang establishmentong katabi nito, pero maswerteng walang nasaktan. Tinatayang nasa 200,000 piso ang halaga ng mga nasirang ari-arian. Sa Makati naman, mga nagbabagang kahoy na lang ang natira sa hilera ng may 10 bahay na nasunog sa C. Francisco Street, Barangay Kasilawan.
Base sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog sa naiwang kandila sa isang bahay na naputulan ng kuryente. Mabilis namang nakapaghakot ang mga residente. Pero ang mga bombero nahirapang kumilos dahil sa sikip ng kalye. Tinatayang aabot sa 8 milyong piso ang naabo sa sunog. Nagtambaka naman sa kalsada mga residente ng Barangay Apolonio Samson Road sa QC nang lamunin ng apoy ang may 50 bahay bandang alas 9 kagabi. Sa isang nakasinding kandila raw sa bahay ng isang Amadeo Tanada, nagsimula ang sunog. Senglot na raw kasi ang matanda kaya di na nabantayan ng kandila. Patay naman ang 47 anyos na si Romulo Francia matapos matrap sa kanyang bahay dahil sa himbing ng pagkakatulog. Ginigising ko siya, sabi ko, kuya mulong kain na. Sumagot pa po siya, sabi niya, sige, sabi niya ganyan, susunod na ako. Tapos po, hindi ko na siya nakita. Pansamantalang inilikas sa covered court ng barangay ang mahigit 100 pamilyang na biktima ng sunog. Susunod, part 2 ng girian sa Quezon City Hall. Mga residenteng tutol sa demolisyon, muling nakabakbakan ng mga pulis. At balikan ang makukulay at masasayang selebrasyon ng Aliwan Festival nitong weekend.